Matapos ang opisyal na pagtanggap ng pamahalang lungsod ng Baguio, ang pamamahala at pangasiwa ng Maharlika Livelihood Complex kasunod ng isang ceremonial turnover na ginanap noong Mayo 28, 2025 na isinagawa sa Maharlika Lobby at pinangunahan ng lokal na pamahalaan kasama ang Department of Agriculture, Human Settlements Development Corporation na namahala sa pasilidad sa loob ng 50 taon. Sa mensahe ni Mayor Benjamin Magalong, layunin ng lungsod na gawing modelo na napapanatiling maayos at pinapatakbo para sa pag-unlad ng struktura. Inilatag niya ang mga plano upang buhayin muli at i-maximize ang potensyal ng Maharlika Complex. Dagdag pa nito, ang lungsod ay magtatrabaho sa paunang rehabilitasyon ng complex habang inihahanda ang mga komprehensibong Master Development Plan upang gabayan ang pagpapatupad ng mga hinaharap na gawain at mapabuti ang kasalukuyang estado ng pasilidad. Tiniyak din ng alkalde sa mga nangungupahan at negosyante sa Maharlika na nakatuon ang lungsod sa pagprotekta sa kanilang mga interes. Kasama na rito ang pagtigil sa mga gawain ng subleasing. Binanggit din niya na magkakaroon ng serye ng mga pag-uusap at pampublikong konsultasyon upang matiyak na ang mga nangungupahan at ang publiko ay kasali sa pagpaplano ng mga hinaharap na mga pagbabago sa complex. Hinimok ang mga nangungupahan na makipagtulungan at makilahok sa mga susunod na konsultasyon na isasagawa ng pamahalang lungsod upang matiyak na ang kanilang mga rekomendasyon at mungkahi kung paano mapapabuti ang pasilidad ay maririnig at isasaalang-alang. Ayon pa sa kanya, makikinig ang pamahalang lungsod sa kanilang hinaing kung paano ipagpapatuloy ang pamamahala at pangangasiwa ng Maharlika, ngunit dapat din nilang tuparin ang kanilang obligasyon sa pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa subleasing ng mga pwesto dahil hindi papayagan ng lungsod ang ganitong iligal na gawain. Sinabi niya na isa sa mga prioridad na gawain na isasagawa sa pasilidad ay ang pagpapabuti ng ilaw sa iba't ibang bahagi ng complex bukod sa pag-upgrade ng iba pang mga pasilidad na manghihikayat sa mga maraming tao na tangkilikin ang mga produkto at serbisyo na inaalok ng iba't ibang mga nangungupahan. Batay sa datos na nakuha ng lungsod mula sa kasalukuyang pamunuan ng Maharlika, mahigit sa 600 negosyo na matatagpuan sa istruktura. May ilang establishmento na walang kinakailangang mga permit sa negosyo mula sa lungsod, kaya't ang City Treasury Office ay nagsagawa ng mga angkop na hakbang upang pilitin ang mga nasabing negosyo na kumuha ng kanilang mga permit mula sa lungsod. Ayon sa ilang mga tenants dito, umaasa sila na magiging maayos ang ugnayan sa pagitan ng mga tenants at ng pamahalaang lungsod ng Baguio. Sangayon po ako sa turnover po ng Maharlika Livelihood Center sa City Government ng Baguio. Kung sakali naman po na magkakaroon ng panibagong guidelines, sana ay malinaw po itong may patupad para po sa kapakanan ng mga tenants na maliliit kagaya namin. Ipagpapatuloy ang mga pag-uusap ng administrasyon ng Maharlika Livelihood Complex at ng City Government sa araw ng Biyernes. Mula dito sa Baguio City, ako si Ben Pong Sila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.